Go. Hi, Chairman Victor Neri. Victor Neri. Right? How are you related with Victor Neri, the actor? Actually, kapangalan ko lang po talaga siya eh. Nagkataon lang po. Okay, so hindi naman yun talagang pag-uusapan natin. Chairman, so for us actually, bago tong Binibini at Ginoong Burgos. Right? How did you come up with it? Napakahirap. Una kasi ito yung first term namin, first project namin para sa barangay namin. At yung preparation, yung mismong plan pa lang noong December is pinagandaan po talaga namin yung tema namin at yung Ginoong at Binibining Burgos ngayong taon. Kasi gusto ko sa first term namin or sa termino ko, magkaroon kami ng isang memorable or anong tawag dito? Yung tipong yung hindi makakalimutan ng mga kabataan at ng mga sumasali sa pageant. Kasi gusto ko yung sa magiging Ginoo at Binibining Burgos ko ngayong taon. Ito yung Ginoo at Binibini na hindi nakita ng mga nakaraang taon. Especially pagdating sa mga judges, sa pag-atake ng mga design, at na lahat-lahat ba. Okay. Pero bukod pa dito sa sa Ginoo at Binibining Burgos, ano ba yung mga proyekto nga abangan ng mga constituents dito? This coming festa po ba or sa mga future? The whole entire year. The whole year. So syempre mag-focus po talaga ako sa education and seminars, and target ko quarterly dapat may seminars kami. Kasi ayun yung pinaka-importante, especially sa mental health. Ayun yung isa sa mga problema naming mga kabataan dito sa barangay ng Burgos. At syempre, gusto ko rin pong palakasin yung mga kabataan sa pagiging isang leader. Kasi sa panahon po ngayon, marami na pong kabataan yung takot na umako ng responsibilidad sa pagiging isang leader. So, mini-make sure ko na sa term ko is marami kaming matatap na mga youth na magiging susunod na mga sangguniang kabataan ng aming barangay. Alright, so Chairman, upon checking dun sa press release nyo kanina, yung for this year's team po ninyo is Sandigan Kabataan. Can you tell me more about this? Ayun, yung Sandigan ng Kabataan, ito talaga yung tagline ko nung tumatakbo ako. Kasi sa panahon ngayon, maraming mga kabataan ang takot na lumapit sa mga leader. So sa pagiging isang leader ko ngayon bilang SK, masabi ko na ako na mismo yung lalapit sa kanila para maging sandigan nila at kaibigan nila sa mga dito sa aming barangay. Chairman, paano ka na-engage sa politics? Actually kasi 2015 pa lang, ako po ay isa ng laman ng isang voluntary organization which is yung Theater of Love. Isa po akong theater actor. At from 2015 to 2022, so meron po ako 7 years na parang preparation sa pagiging isang SK kasi pangarap ko po talaga yon. At nung naging scholar po ako ni congressman po dito sa aming bayan, at doon po ako na-elect bilang presidente hanggang sa habang nag-aaral po ako po ay working student sa kanyang opisina. At ayun po, hanggang sa naabutan ko na magkakaroon ng election ng SK. So sabi ko na actually hindi po siya agad-agad na desisyon. Kasi talagang bina-crowd check ko yung sarili ko kung fit ba ako sa posisyon na to. Kasi mahirap pong tumakbo na hindi fit sa ganung posisyon. Ilang taon na po ba kayo? Ako po ay 24 years old na. At 15 years old pa lang po ako ay nasa church na namin sa organization. At masabi ko na yung pinagdaanan ko po bilang leader po sa labas ng paaralan or community at sa loob po ng school namin is magagamit ko dito sa pagiging SK ko. Chairman, paano makakatulong ang pageantry sa kinasasakupan mo? Actually, makakatulong po ang pageantry sa kinasasakupan namin. Una po kasi di kami nag-base sa looks, sa body. Kami po ay nag-base lang sa talagang residency ng barangay namin. Kasi gusto ko makita ng mga tao, ng mga kabataan na hindi hadlang yung kung ano meron ka sa kanyang katawan, bagkus iyon po yung maging inspirasyon ng ibang kabataan na sumali sa mga pageant or to boost yung kanilang confidence. Okay. Chairman, this is the second edition of Ginoo at Binibining Burgos, tama? Second edition? Or first edition to? First edition po ng term ko. Okay. So, what can we expect on this pageant? Ngayon, siguro may expect nyo sa pageant na to, malinis. Kasi
minsan talaga, alam, pag pageant, di ba po, minsan ang dumi talaga. So sabi ko, itong pageant na to, magiging malinis, maayos, at ito yung hindi makakalimutan ng mga kabarangay ko. And also fair judgment. Yeah, fair judgment. In preparation to this, for this pageant, by the way, what were your struggles, or what are your struggles rather, towards the coronation? Ayun, napakadaming struggles na naranasan namin ng mga SK ko. Kasi syempre yung SK ko, mga nag-aaral pa yan. Ako po ay graduate na. So, syempre pag hindi po sila pwede, ako po yung maako na responsibilidad nila sa tulong po ng organizer. And yung time, and then bilang bago nga lang po sa politics, sa pag-organize ng event, nangangapa kami kung paano talaga yung pag-handle ng mga ganitong event. Alright. Sige, Chairman. Message mo na lang po, Chairman, sa mga Kabataan. constituents mo. Ang message ko lang naman po sa kanila, sa mga kabataan po ng aming barangay, masabi ko lang na nandito lang naman palagi yung Sangguniang Kabataan, na hanggat kaya namin kayong tulungan, tutulungan namin kayo hanggat sa kaya. Dahil kami nga ang inyong niluklok na inyong magiging sandigan ng kabataan ng ating barangay. Alright. Thank you so much, Chairman. And best of luck sa Ginoo at Binibining Thank you po. Burgos. Thank you. Hi, Chairman. Good afternoon. Hello, wala nga po. Chairman, kumusta naman, Chairman, yung pagpe-prepare ng pageant as a barangay captain? Sa akin naman, malaki tiwala ako sa SK. Kaya ako, suporta lang ako sa kanila. Magre-report lang sila sa akin. Pag nakita ko namang okay, go lang ako ng go. Lalo na malalaki na rin naman na yan. Saka meron naman tumutulong din sa kanila. Siguro sa mga budget lang kami nag-uusap ng konti. Paano po siya nagiging relevant sa mga constituents niyo po? Siguro yan, yung ibang mga bata na palaki pa lang, nakikita nila na siguro paglaki namin o next year, susunod pwede na kami. At nagkakaroon siguro ng disiplina. Bata pa lang, magsasabi na sa nanay o sa mga tito o gusto ko sasali dyan, nagpe-prepare na siguro at pagdating naman nila, parang stepping stone yan eh. Katulad yan, meron na rin tayong Miss dito sa Burgos, Miss World. Nice. Sa Burgos. Si Jean Harn. Si Jean Harn. Tagkapit bahay ko yun. Beautiful. Okay. Kaya, Chairman, sige. Chairman, pang ilang term yun na po ba ito sa ano? first term, sabay kami ni SK Victor. Pero na ako, 13 years na akong kagawad. 13 years Kaya- bago ka naging barangay captain. 13 years and then chairman. Alright, so Kap, so ano yung mga qualities na hinahanap mo sa magiging Ginoo at Binibining Burgos mo natin? Siguro, una, dapat smart, di ba? Tapos may confidence sa sarili. At maganda rin yung background para maging modelo sila ng mga kabataan natin at tularan ng mga susunod pang mga Ginoo at Binibini. Ano po yung pinaka-responsibility ng winners? If yung Ginoo at Binibini Burgos 2020? Sa Barangay Burgos, bali magiging sila, parang role model sila. Pag may mga programa kami, lalo na pag mga clean and green, tree planting, ayan, para makita ng mga na mahalaga pala na magtanim ng puno, mga ganun. Ano pa? So aside from magiging ambassador ng barangay nyo, ano po yung are you planning to, yung magiging winners dito, are you planning to join sa mga national pageants? To send them? Yun nga sabi ko, stepping stone lang nila tong Miss Burgos. Susunod naman dyan, Miss Montalban. Ay, meron mismo Meron namang susunod dyan. And then, Miss Rizal. Pagkatapos nun, sunod-sunod lang naman yun. Suporta tayo kung basta taga Burgos, full support tayo dyan. Tell us about the prizes na at stake sa mga winners po. Yung sa ngayon, hindi ko masyadong kabisado. Si SK Chairman ang may niyan. Million. Oo. Hindi, wala naman. Okay, so maraming message nyo na lang po sa constituents. Ayun, sa mga taga-barangay Burgos na nanonood at yung mga gusto o nangangarap pa na maging
isa sa binibini o Ginoo, wag tayong mag-alinlangan na sa susunod kayo naman ang tutungtong diyan. Kaya tuloy-tuloy lang ang pangangarap. Walang kakatapusan 'yan. Kaya mangangarap lang din tayo. Dream big. Yeah. Ayan. Maraming salamat sa inyo. Maraming salamat mo, Captain or Chairman Ace. Salamat po.